Okay guys, nandito ako ngayon sa Pau Bikes. Excited na ako makuha ang bagong sponsored bike ko. So, kung gusto nyo makita yung bike na yun, tara, samahan nyo ako. Silipin natin. Excited! Pau Bikes. Good morning. Mr. Russell, excited na ako yung bike ko. Teka, patabi ko lang muna to. Patabi ko lang muna. Pauwi ko na lang magsulat mamaya. Okay. Handa na ba kayong makita? Yes. Ito na. Okay. Guys, sa mga mahilig sa bike, ito ang bagong bike ng Factor. So, explain ko muna sa inyo yung sa mga alam ko lang dito Unang-una, itong bike na to ay limited. Collab ng Rafa Amani. Tapos, naka-SRAM na group set na ang plato ko 4835. Tapos yung sa likod, itong likod na to 1036. Ang original niya 1033, in-upgrade lang namin to 36 para hindi ako mahirapan umahon. Tapos ito, pinalitan to ni Pau. Pau, ano tawag mo dito? OSPW. Tawag dito OSP. So, itong OSP. Limited edition, Argent. Yes, so Ceramic speed. excited na akong gamitin to. Tapos yung wheelset natin ay black ink. Yung black ink niya, yung sa harapan niya ay 48, yung sa likod ay 58. Tama ba? Correct. So, tapos yung stock na wheels na nakakabit dito ay 28 lang. Pero imbis na 28, ginawa kong 32 dahil ang laki ko. So, 100 kilos ako. Kailangan kong kaya akong bitbitin ng gulong ko. Pero usually, 28 is okay na eh. Ang size ito ay 54. Large, eksakto sa height ko, 178. Tapos yung bearing niya, Everything is a ceramic speed. I think dapat si Pau, ano pang Ceramic speed ang headset. Tapos ceramic speed na rin bottom bracket mo. Then yung wheelset mo is also ceramic speeds. Ceramic speed? Bearings yan, ng mga premium bearings. Tapos nung upo ako, naka-Selle Italia. Carbon. Tapos, SLR. ang kulang ko na lang pedal. Tapos, ang gaang nito ay, stock niya ay 7.5. Yung ano pala, Garmin. Ito yung Garmin na Hindi ka kasya yan. 1050. So, ang nagbuo ng bike ko ay si Pau. So, sa mga mahilig magbuo ng bike na hindi nasasakit ulo mo at hindi ka na mag-iisip, kayang-kaya ni Pau yan. Pero syempre, hindi ko makukuha itong limited na to kung wala syempre si Mr. Russell. Russell, halika nga. Yan o, Ayan. sa Ito si Russell. Kung hindi ako nainggit sa bike ni Russell, hindi ako magkakaroon ng ganito. Ang storya namin, pumunta lang ako dito dahil yung black ink na binili ko kay Russell na wheelset, kinabit ko sa isang bike ko. Kaso habang nagkakwentuhan kami ni Pau, pinakita lang sa akin ni Russell yung bike niya. Pinost ko siya siguro nung unang ko nakita. Pero, noong time na yun, may bibilhin na ako ibang brand na bike na sikat din, na maganda. Pero hindi na wala sa isip ko itong mismong kulay na to. So, bike namin ni Russell ay identical. So, minsan yayay ko mag-ride to si Russell para pareho bike namin. So, may problema ba tayo? Yes, hindi ka kasya ang 1050 dito. So, parating pa lang yung, ayoko pilitin eh. Oo. Parating pa lang yung, meron tayong nabibiling aftermarket para sa black ink mismo. Oo. Na mas mahaba to, para magkasya to. Kasi yun yung model, kababa to eh. Yung before is nandito. Okay. So, yung 1050, ito yung pinakabago na kasi. So, mas maganda siya compared to 1040. Ito kasi kinoconnect ko siya sa cellphone ko. Okay. Gusto ko nang pasalamatan ng sponsor ko. Without Russell, hindi ako makakuha ng ganitong kagandang bike na super, basta, yun. Sel, sabi mo ano ba meron sa Factor? Kasi nung sinabi ako naka-Factor ako na bike, ako tuwan-tuwa ako eh. Ano ba? Sel, ikaw na mag-explain. Ito si Factor Boy. So, kailangan malinaw yun. Dahil ako ganda-ganda ako sa bike na to. Yung Factor kasi, alam naman ni Boss Atoy the reason why we
pag may kinukuha kaming brand is we use it. So same as sa mga kotse namin, mga brands na hawak natin, we believe in the product. That's why we bring it in. And this one bike talaga, ito yung Ostro VAM na 2.0. Ostro VAM 2.0. Yeah, if you check the bottle cages, the bottle cages is designed for the frame alone. So itong bottle cage mo, hindi mo magagamit sa ibang frame kasi it was utilized to be aero. So, teka, yung camelback ba natin aero? Hindi, pasok yan. Ang nakita mo lang, yung shape, different to tsaka dito. Nakita mo? Mas makitid to. Kasi naka-utilize to sa frame. So it's an aero climbing bike. That's why I suggested ito yung kunin mo kasi with the way you ride, so medyo iba. Then sa group set, naka-quark na power meter na rin yun. Naka-power meter na pala itong group set ko. Hindi ko alam. Kumpleto na. So everything is basically yan yung built bike natin. So it's mahirap magsabi. The best way is to test the bike. To feel the difference. Alam mo, excited na ako. Bukas kasi, gagamitin ko ito. 80 kilometers ride ako tomorrow morning. So, medyo mafe-feel ko. Tiyatatawa kay Pawe, ano ba mafe-feel ko kung sakaling from regular bike ko and then ito yung gagamitin ko. So, abangan ko bukas ano mafe-feel ko. Pero tingnan mo yung disc brake ko. Ang ganda, yung disc brake, ang formatting na, no? Diba? Tapos, paki-explain nga ano yung ginawa mo. Bakit ako nag-upgrade dito? Para saan ba tong ginawa natin? Yan OSP na yan. Okay, so mas maganda ang dito ka, chain distribution mo. Para kita-kita ka dun. So since naka fully ceramic speed na tayo lahat, so mas maganda yung bato ng kadena mo. Ito ang purpose niya is more, alam mo yun, save ng more power pa. Then, yung sa shifting mo, mas maganda ang gliding yan. Yung sa shifting. Yeah. Sa gliding niya. Dahil yung stock niya, Sa stock niya, actually, hindi naman sobrang laki, no? Nung difference. Pero mas, yung maliliit na tinatawag din is marginal gains, eh. Okay, alright. So, Marginal malaking bagay gains. yun, eh. Malaking bagay pa rin yun. Okay. So, mas maganda yung shifting niya. Pag naka-OSP ka talaga. Pero, it all boils down also sa looks. Pati yung actually, looks niya. Ito lang ako yung type na rider na hindi ako after sa brand. So kung mapansin niyo yung mga bike ko, more on, nahilig ako sa look eh. Pero ang problema ko doon sa look, panay V-brake na siya. So sa Antipolo, pag umakyat kami, pababa kami, parang feeling ko pag may tumawid, tutumbukin ko talaga yung tumawid. Kaya parang sabi ko, bumili ako ng isang bike na Chinese brand. Sobrang gustong-gusto ko yung pagka-aero ng frame niya. Tapos yung nga, nilagyan ko ng black ink na wheels at saka pinili ng Dura Ace. Tuwan-tuwa na ako doon. Pero ngayon, sabi ko, sakto, my birth month is August. So talaga ito, naregalo ko na sa sarili ko. So alam mo, kung wala si Russell, hindi ko mabibili to. Dahil hindi ko kaya bilhin to ng SRP. So talaga ngayon, excited akong gamitin siya tomorrow para malaman ko kung ano ang next na gagawin namin, magba-bike fit kami para malalaman ko kung ito ba ay okay na. Pero so far, kasing height ko si Pau, so ginawa na namin to based on siguro magka-height kami, sinimulate na ni Pau, pero mag-fit pa rin kami. So ngayon lang, yung Garmin ko lang ang hindi ko magamit. So guys, sa mga masyadong mahaba na yung vlog ko, baka tama rin na kayo manood, i-appreciate na lang yung ganda ng bike na to. So itong bike na to, saan yung power, niya? Yung power meter? Power meter niya. Nandito niya. Power meter niya. So tatanggalin natin yung battery niya. May plastic pa yan. So grabe ito, ang gaang niya Actually parang nga siyang dumbbells lang Gagawin mo lang So ang gaang niya, sobrang nakakatuwa. Hindi siya pinakamagaang na bike na ina-expect mo na below 7 kilos. Pero alam mo, lahat naman ng nagamit kong bike is more than the weight of this one. Kaya okay na rin. Wow! Yeah. Yan, sakto.
Factor. So guys, sana na-enjoy nyo kasi ang last na gagawin ko ngayon dito, lalagyan ko na lang ng pedal. Ako pala yung rider na hindi ako mahilig mag-clits. Marami nang hihinayang nakasamahan ko na sana nagki-clits daw ako. Sayang yung power ko. Pero at the end of the day, hindi ako professional rider. Gusto ko lang mag-ride at saka medyo competitive lang ako pero hindi ako yung to the win. So gusto ko lang mag-ride na medyo safe. So sabi nila sanayan pero hanggang ngayon hindi pa absorb ng utak ko yung sanayan na mag-clits. Sumemplang na ako ng isang beses at hindi ako nakalakad ng 2 buwan. Inis na inis ako sa pakiramdam na yun. Kaya ayoko mag-clits. Pero I'm not saying sundin niyo ako lang to. So guys, sana nag-enjoy kayo sa short video ko ng bike na bago ko. So again, I want to say thank you Pau Bikes at saka Russell Ong for having this Factor. May pahabol pa pala. Kulang na lang. Victor Vector to eh. Ako, Victor talaga ako eh. Pero yan. Thank you, Russell. Okay, guys. Ayan na. Official weight ng bike natin ay 7.4 without a pedal. Oh, 7.4. So, since magpa-flat pedal ka, in-assume ko, mas mabigat kasi yun eh, compared sa clips. So, ng mga 8.1. Yung sabi mong 8.1, yung pala kung may pedal. Ngayon kasi wala pang pedal eh. So, pwede na. 7.4. Actually, mabigat pa yung dumbbells ko eh. So, ito yan, no? So, yan. So, abangan nyo. Bukas, iba-vlog ko rin yung ride ko. Tingnan natin. Okay guys, excited ako. Unang sampa ko sa bike na to. What to expect? Abangan. So, yung kinuha kong pedal, pwedeng cleats, pwedeng walang cleats. So, alam mo, sa totoo lang, hindi ko masabi talaga yung sa sobrang excited ko. So, lahat ng ina-expect ko ay maganda dahil excited ako. Pero, unang-una, talaga ang ganda ng bike na to. So, again, gusto ko lang magpasalamat sa Factor Philippines na nagkaroon akong opportunity magkaroon ng bike na ganito kaganda at ganito kagaang. Ayan, no? Para nga siyang dumbbells lang. So, pwede kang mag-exercise. Oh, again, 1, 2, 3. Tapos kabila naman. Yan lang siya, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Daming exercise pwede mo gawin dito, oh. Pero ang gang niya. So, again, tingnan natin yung ride ko bukas kung ano mangyayari. Pero so far ngayon, sobra akong excited dito. So, see you guys.
여러분, 저희와 편안하게 타세요. Ato yung headrest. Het karo, Philippine Kupunje Changtung.